Ito yung unang beses sa buong karir ni LeBron na sobrang naging underdog to sa playoffs kontra ngayon dito sa OKC Thunder. Si Shai Gilgeous ngayon nagpo-focus na sa free throw line. Training niya yan eh. Kasama pa yata yung referee. Base kasi naman sa report, pinakamahaba at pinakamalaking underdog to na nangyari sa Lakers since 2007, yung playoffs ngayon mismo na may LeBron. Noon kasi kontra sa Phoenix Suns, halos meron silang 10-1 odds. Halos 20 years na yan na hindi nangyari. Ngayon, nangyari yan mismo na may LeBron sa Lakers. Bihira nga raw ito mangyari na ganito kahina yung tingin sa Lakers. Sa betting odds, kailangan ng Lakers ng halos plus 950 para manalo sa series kontra OKC. Ang pinaka-heavy favorite talaga dito ngayon sa series nila. Pumapasok yung mga to ngayon sa series mula sa negative 1,600 to 2,000 range. Sobrang laki. Hindi pa nag-uumpisa, parang gusto nang ibigay sa OKC Thunder yung panalo sa series eh. Kung babase nga raw kasi sa betting world, halos 10 times malaki ang chance ng OKC manalo. Nasa 90% ang probability nila sa series na to. Kaya kung 10 beses nga raw yung game, halos 9 na beses nilang tatalunin ang Lakers. Halos sweep eh. Aabutin ang Lakers eh. Pero hindi natin alam. Ganyan na ganyan din yung nangyari sa kanila kontra Rockets bago mag-umpisa yung series eh. Rockets in 5 nga raw eh. Ang problema, nausog nitong si Stephen A. Smith. Hindi nga raw normal talaga na maging sobrang underdog ang Lakers, lalo na may LeBron. Madalas nga siya ang favorite sa series eh. Kahit underdog yan, hindi ganun kalaki dapat nga raw yung gap kumpara sa gap nila ngayon kontra OKC. System plus depth ng Thunders versus one-man carry potential para kay LeBron. Yan yung pinagbabasihan kasi. Wala silang no choice eh dahil si Luka expected na mamimiss ang starting series kung itutuloy ang 10 to 14 days timeline niya. Possible makabalik yan game 4 or game 5. Pero sa odds pa lang ngayon, parang lumalabas na kayang masweep talaga ang Lakers eh. Kaya di natin alam kung may Lakers pa yan sa game 5. Kung makabalik man siya sa game 4, possible minutes restricted pa yan. At sure, pagkalawang yan sa loob ng court. Kaya walang no choice talaga kundi umasa kay LeBron. Veteran presence, leadership. Si Reeves naman kasi, bumalik. Ang problema, bagsak yung efficiency kontra Rockets. Hindi rin ganun ka-consistent yan. Kaya malaking issue. Kulang sa scoring, sobrang bigat ng responsibilidad na nakapatong kay LeBron ngayon. Si Reeves, normal season niya kasi, pumapasok sa 20 plus points per game. Pero kapag nakakatapat niya ang OKC Thunder na puro elite defender, bumababa sa 13 points per game. Malaking drop scoring sa production niya. Kaya nga nakikitang ang Thunders talaga yung kahinaan nila na mismong inaasahan kay Reeves. Plus na injury pa yan ha. Ang OKC kasi, puro elite defenders eh. May Ludert, primary stopper, may Jalen Williams, Caruso. Kaya nahihirapan nga raw ang Lakers, lalo na si Reeves, pagdating sa isolation, pick and roll plays at mga shot creation. Based sa game analysis kasi, stifling defense ang meron sa OKC na dahilan mismo kung bakit nagkakaroon ng offensive struggles ang Lakers lalo na nung regular season. Ang Thunder number 1 seed at defending champ, ang Lakers galing sa 4-2 series kontra Rockets. Sa regular season, 4-0 sweep sila kontra OKC. Yung average lead umaabot ng halos plus 29 points per game ha. Yan yung pinagbabasihan nila. Regular season pa lang, na-sweep na itong Lakers ng OKC. Kaya sobrang underdog sila ngayon. Papasok sa second round eh. Malinaw sa data, malaki lamang ng Thunder sa matchup na to. Pero hindi pa rin eh, depending araw sa magiging takbo at adjustment sa team system. Kahit si Redick ngayon, aminado na hindi madali yung series sa kanila. Based sa stats na nakikita nila, specifically yung net ratings nga raw ng Thunder ngayon, nasa level pa rin na pinaka-dominant sa NBA history. Yung net ratings nila, sukatan ngayon kung gaano kalaki yung lamang nila. Nasa 100 possession per game, mas mataas, mas dominant offense plus defense combined. Yung mga teams na may back-to-back season, plus 10 o higit pa ang net rating, sobrang bihira nga raw. Chicago Bulls lang sa panahon ni Michael Jordan at Golden State Warriors
sa era ni Stephen Curry. Kung kabilang ang Thunder sa ganitong stat nga raw, historical level ang performance nila. Sinabi mismo ni Redick na ang reality check sa Lakers bilang coach, gusto niyang ipaintindi sa Lakers, hindi ordinaryong kalaban lang ang Thunders. Isa tong all-time great level nga raw. Kailangan ng mental preparation, kailangan ng sobrang taas na effort at discipline. Hindi nga raw sapat yung normal na laro lang para talunin yung ganitong klaseng team. Yan mismo yung pinaghahandaan ni Redick. Si LeBron, 41-year-old, primary leader ng Lakers ngayon nang walang luka kasi. Sa round 1, may average siya na 26 points, 9 rebounds, 8.5 assists per game. Ang kamatchup niya, si SGA na nag-a-average ngayon ng 33 points per game. Sa first round sobrang layo ng difference, walang luka Kaya walang no choice kundi asahan si LeBron, superstar versus system. Matchup LeBron, experience, si SGA, prime plus dominance. Yan ngayon ang nakikita dyan. Ang Thunder galing sa sweep kontra Suns, may deep rotation. Halos 10 players sa rotation ang ginagamit. Samantalang ang Lakers, hirap nga raw sa 8-man rotation pa. Kahit walang Jalen Williams, questionable dahil sa hamstring, kaya pa rin manalo ng OKC Thunder. Halos 18-1 ang record nila without the Williams. Kaya hindi ganong kalaking kawalan sa kanila itong si Williams kumpara sa kawalan ni Luka ngayon sa Lakers. Kung hindi mapipigilan si SGA sa perimeter, blowout threes yung inaasahan. May Chet Holmgren na may inside scoring, rim protection. Malaking problema sa LA offense. Kailangan ng double-double machine ngayon na Ayton, lalo na yung consistent effort nito. Sa pace ng laro, ang Thunder may pass transition. Samantalang ang Lakers bumalik sa slow control, lalo na dumating si Reeves. Kung mapabilis ng Thunder ang tempo at hindi makasabay sa transition defense ang Lakers, yan mismo yung bagay na magpapahirap sa kanilang series.